Noong unang panahon, may isang maliit na nilalang na nagngangalang Pico. Siya ay kakaiba sa lahat ng ibon. May pakpak siya, ngunit hindi siya marunong umawit at ang kanyang itsura ay hindi tulad ng iba. Gustong-gusto ni Pico ang liwanag ng araw. Araw-araw, sinusubukan niyang sumabay sa ibang ibon na lumilipad at umaawit sa umaga. Ngunit tuwing sisikat ang araw, nasisilaw ang kanyang mga mata at parang nasusunog ang kanyang balat. Bakit hindi ako tulad nila? Malungkot niyang tanong. Isang araw, pinilit pa rin ni Pico ang lumipad sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ngunit hindi niya ito kinaya. Siya ay nanghina at muntik nang bumagsak. Buti na lamang at may matandang nilalang sa kagubatan na nakakita sa kanya. Hindi ka para sa araw, sabi nito. Ikaw ay nilikha para sa gabi. Pagsapit ng dilim, dahan-dahang iminulat ni Pico ang kanyang mga mata. Laking gulat niya nang makita niyang malinaw niyang nakikita ang paligid. Nakalipad siya ng maayos, mas mabilis, mas tahimik at mas malaya. Doon niya napagtanto ang katotohanan. Mula noon, sa gabi na lamang lumalabas si Pico at ang kanyang mga katulad. Hindi dahil sila'y natatakot sa araw, kundi dahil doon sila tunay na nabubuhay. At hanggang ngayon, ang mga paniki ay lumalabas lamang sa gabi, sapagkat doon sila malaya at doon sila nababagay. Aral, may kanya-kanya tayong panahon at lugar kung saan tayo nababagay. Hindi kailangang pilitin ang sarili na maging katulad ng iba.